Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ako nga pala si Mary Rose de la Cruz ang magtatalakay sa Aralin 4 at 5. Dito malalaman natin kung ano ang kahalagahan at kahulugan ng bawat isa. Kaya kung handa na kayong makinig mga bata, atin nang talakayin ang Aralin 4, ang pagsunod sa mga alituntunin sa aking silid-aralan. Ang mga alituntunin ay siyang magiging gabay natin upang maging maayos ang ating gawi o kilos sa loob ng silid-aralan. Aralin 4.1. Ang mga alituntunin sa aking silid-aralan. Ano-ano nga bang mga alituntunin na pinapatupad sa loob ng iyong silid-aralan? Una dito, ang laging pumasok ng handa para sa mga aralin. Tingnan ng mabuti kung nasa bag ang iyong notebook, lapis, papel at mga gamit sa pag-aaral. Siyempre, ang inyo ring sarili. Siguraduhin nasa kondisyon ang iyong katawan upang mag-aral. Ikalawa, maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras. Panatilian ang pagsabi ng po at opo lalo na sa inyong guro. Magsabi din ng pahumanhin, patawad at maraming salamat. Ikatlo, makinig ng mabuti sa lahat ng oras. Importante na tayo ay nakikinig sa ating guro upang lalo nating malaman at maunawaan mga aralin at lahat ng pinag-uutos ng ating guro. Ikaapat, hintayin ang pagkakataon mo na makapagsalita. Maaari mo ding itaas ang iyong kamay kung nais mong magsalita. Ikalima, ibalik ang aklat, upuan at iba pang gamit sa tamang lugar matapos gamitin. Mahalaga na alam nating iligpit ang mga bagay na ating ginamit upang mapanatili nating maayos at malinis ang loob ng silid-aralan. Ika-6, iwasan ang pakikipagdaldalan sa oras ng gawain para kaagad tayo matapos at hindi natin maabala ang ating mga kaklase. Atin naman nating talakayin ang pagsunod sa lituntunin at hindi pagsunod sa lituntunin. Pagsunod sa lituntunin, gamitin ang kagamitan sa eskwelahan ng maingat. Ikalawa, makinig sa guro. At ikatlo, tumahimik pag may nagsasalita. Dagdag ko pa dito, maging magalang sa kapwa mo kamag-aral at sa iyong guro. Mga hindi pagsunod sa alituntunin. Maingay sa klase. Kalawa, nakikipag-away sa kapwa kamag-aral. Ikatlo, ikalat ang ginamit na basura sa tabi. At ikaapat, sabayan sa ingay ang guro. Tandaan, may iba't ibang alituntuning ipinapatupad sa inyong silid-aralan. Mahalaga na sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa paaralan. Makakabuti rin ang mga ito sa pagpapanatili ng mabuting samahan ninyo ng inyong kamag-aral at ng inyong guro. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Magpapakita ako ng larawan at sa bawat larawan ay magtatanong ako. Ang inyo lamang gagawin ay sagutan ito. Una, dapat ba na pumasok ng handa sa klase? Tama o mali? Tama. Ikalawa, dapat ba na maging magalang sa pananalita sa lahat ng oras? Tama o mali? Tama. Ikatlo, dapat ba naguluhin ang mga kaklase sa oras ng gawain? Tama o mali? Mali. Ikaapat, dapat ba na isauli ang mga gamit na pinaggamitan sa tamang lalagyan? Tama o mali? Tama. Paalala, sundin o tuparin dahil mas makakabuti kaysa kasikasigan sa pag-aaral. Ang pagkatotoo ng isang mag-aaral ay nagsisimula sa pagiging masunurin. Atin naman talakayin ang Aralin 5, ang aking pagpapahalaga sa aking paaralan. Aralin 5.1, ang kahalagahan ng aking paaralan. Bakit mahalaga ang iyong paaralan? Paaralan ang umuhubog sa kaalaman ng estudyante. Ito ang nagbibigay ng mga impormasyong kakailanganin upang lumaking isang responsableng parte ng lipunan ang estudyante. Dito naglagay ako ng isang kanta at ang pamagat nito ay Bata Pa Ako. Gusto kong ito ninyong pagnilayan kung ano ang ipinapahiwatig ng isang kanta.
mga pagkakaiba ng nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Sa unang larawan, andun yung guro, pulis, flight attendants, at doktor. Sila yung nakapag-aral at nakapagtapos. Sa kabila naman, andun yung payat na mamalimos na babae, nanay na buntis, at payat na bata. Sila naman yung mga hindi nakapag-aral. Larawan ng kahalagahan ng paaralan. Dito, pinapakita natin kung paano natin pahalagaan ang isang paaralan. Tandaan, mahalaga ang paaralan sa buhay ng batang tulad mo. Sa tulong ng paaralan, mapapaunlad mo ang iyong angking kakayahan at kaalaman. Malaki ang pag-asa mong mapaunlad ang iyong buhay kung pumasok ka at nag-aral ng mabuti sa isang paaralan. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.